Ako si Isabela, 26 na taong gulang, may asawa, at masasabing masaya sa buhay. Kahit may asawa na ako, hindi ko may kakaila na may ipinagmamalaki pa rin akong ganda at kaseksihan. Madalas, kapag dumadaan ako sa kalsada, hindi maiwasan ang mga binata na mapalingon sa akin. Ang asawa ko naman ay si Santiago, 36 na taong gulang, isang masipag na manggagawa sa isang pabrika dito sa Maynila. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang sweldo, napagkakasya naman namin ito dahil wala pa kaming anak. Masaya kami sa aming pagsasama, at mahal na mahal ko ang asawa ko. Gayunpaman, may isang aspeto ng aming relasyon na minsan ay nagiging hamon para sa akin, ang aming buhay mag-asawa. Hindi ganoon kalaki ang sa asawa ko, kaya pagkatapos ng aming sandali, madalas akong naiwan na nag-iisa. Pero natutunan ko nang tanggapin ito dahil hindi naman ako masyadong mahilig sa ganoong bagay. Isang araw, nagulat ako nang umuwi ng mas maaga si Santiago mula sa trabaho. Napansin ko agad ang lungkot sa kanyang mukha. Han, may problema ba? Bakit parang malungkot ka? Tanong ko sa kanya nang may pag-aalala. Nagsara na ang pabrika namin, sagot niya nang mabigat ang loob. Ang masakit pa, hindi pa nabigay ang sweldo namin. Paano na tayo ngayon, Han? Kailangan nating magbayad ng renta. Kung hindi, mapapaalis tayo rito. Tatawagan ko na lang si Juan, baka pwede tayong makituloy muna sa bahay niya habang naghahanap ako ng bagong trabaho. Si Juan, ang nakababatang kapatid ni Santiago, ay gwapo at matipuno. Ang asawa niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa at regular siyang pinapadalhan ng pera. Mabait si Juan at laging handang tumulong, ngunit may isang kahinaan siya, ang pagiging babero. Ilang beses na silang muntik maghiwalay ng asawa niya dahil sa mga babae, pero dahil sa galing niyang mambola, palagi siyang nakakalusot. Salamat, Tol. Promise, hindi kami magsusumbong, narinig kong sabi ni Santiago habang kausap si Juan sa telepono. Sino yun, Han? Tanong ko nang matapos ang tawag. Si Juan. Pumayag siyang doon muna tayo tumira, pero may kondisyon siya, huwag daw nating isusumbong sa asawa niya ang tungkol sa mga babae niya, sagot ni Santiago. Walang problema yun, Han. Sanay naman tayo sa mga kalokohan ng kapatid mo. Kahit babero siya, mabait naman. Nagsimula na kaming mag-impake. Ipinagbili namin ang aming telebisyon sa kapitbahay para magkaroon ng kaunting pera. Dahil kaunti lang ang gamit namin, mabilis kaming natapos. Tumawag si Santiago ng taxi para makarating kami agad sa bahay ni Juan. Alas 5 ng hapon nang dumating kami sa bahay ni Juan. Malaki ang bahay nila, bunga ng malaking sweldo ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa abroad. Bagamat hindi gaanong kagandahan ng asawa ni Juan, siya ang pinakasalan nito para hindi na kailangang magtrabaho pa. Nang mag-doorbell si Santiago, isang dalagita na tila nasa edad 16 ang lumabas at lumapit sa amin. Nandyan ba si Juan? Sino po sila? Tanong niya ng magalang. Si Santiago, kapatid niya. Ay, kayo pala, kuya. Kanina pa kayo hinihintay ni Juan, bati ng babae sabay bukas ng gate. Ako si Isabela, 26 na taong gulang, at kasal na. Bagamat may asawa na ako, hindi ko maikukubli ang aking pagmamalaki sa aking taglay na kagandahan at kaseksihan. Madalas, napapalingon ng maraming binata tuwing ako'y dumadaan sa kanilang harapan. Ang aking asawa ay si Santiago, 36 na taong gulang, isang masipag na manggagawa sa isang pabrika dito sa Maynila. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang sweldo, nagagawa naming pagkasyahin ito dahil wala pa kaming anak. Masaya kami sa aming pagsasama, at mahal na mahal ko ang aking asawa. Gayunpaman, may isang aspeto ng aming buhay mag-asawa na minsan ay bumabagabag sa akin. Hindi kalakihan ang sa asawa ko, kaya't pagkatapos ng aming pagsasama, madalas akong naiwan na mag-isa. Subalit natutunan ko nang tanggapin ito sapagkat hindi rin naman ako ganoon kahilig. Isang araw, laking gulat ko nang maagang umuwi si Santiago mula sa trabaho. Napansin ko agad ang lungkot sa kanyang mukha, kaya't agad akong nagtanong, Han, parang malungkot ka. Ano bang nangyari? Nagsara na ang pabrika namin, sagot niya ng mabigat ang boses. Ang masakit pa, hindi pa namin natanggap ang huling sweldo. Paano na yan, Han? Kailangan nating magbayad ng renta. Kung hindi, papaalisin tayo rito. Tatawagan ko na lang si Juan. Baka pwede tayong pansamantalang makituloy sa bahay niya habang naghahanap ako ng bagong trabaho. Si Juan, ang nakababatang kapatid ni Santiago, ay isang gwapo at maskuladong lalaki. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa at regular siyang pinapadalhan ng pera. Mabait si Juan, ngunit may kahinaan siya pagdating sa mga babae. Ilang beses na silang muntik maghiwalay ng kanyang asawa dahil nahuhuli siya na may ibang babae. Gayunpaman, magaling siyang magpaliwanag kaya't palaging napapatawad. Salamat, Tol. Promise, hindi kami magsusumbong, narinig kong sabi ni Santiago habang kausap si Juan sa telepono.
Sino yan, Han? Tanong ko matapos ang tawag. Si Juan. Pumayag siyang doon muna tayo tumira basta huwag daw nating isusumbong sa asawa niya ang tungkol sa mga babae niya, sagot ni Santiago. Walang problema yun, Han. Sanay naman tayo sa ugali ng kapatid mo. Babero man siya, mabait naman, sagot ko ng may ngiti. Nagsimula na kaming mag-impake ng aming mga gamit upang magkaroon ng kaunting perang madadala, ipinagbili namin ang aming lumang TV sa aming kapitbahay. Dahil hindi naman kalakihan ang aming mga ari-arian, mabilis naming natapos ang pag-iimpake. Tumawag si Santiago ng taxi upang makarating kami sa bahay ng kanyang kapatid na si Juan. Dumating kami sa bahay ni Juan bandang alas 5 ng hapon. Agad naming napansin ang laki ng kanyang tirahan na halatang bunga ng malaking kita ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa. Bagamat hindi kagandahan ang itsura ng asawa ni Juan, pinakasalan niya ito marahil dahil sa kaginhawahang dulot ng regular na padala nito. Nang mag-doorbell si Santiago, isang dalagita na tila nasa edad 16 ang lumabas upang salubungin kami. Nandyan ba si Juan? Sino po sila? Magalang na tanong ng dalagita. Si Santiago, kapatid niya, sagot ni Santiago ng may ngiti. Ah, kayo pala, kuya. Kanina pa kayo hinihintay ni Kuya Juan, tugon ng dalagita sabay bukas ng gate. Nasaan ba si Juan? Tanong ko sa dalagita habang kami papasok. Nasa kusina po, nagluluto ng ulam at pulutan para sa inyo mamaya. Isa sa mga magagandang katangian ni Kuya Juan ay ang husay niya sa pagluluto. Kaya nga po maraming babae ang naaakit sa kanya, sagot niya ng may ngiti. Pagkapasok namin sa bahay, agad kaming sinalubong ni Juan. Ang tagal niyo, tol. Kanina pa kayo hinihintay ni Inday. Hinihintay ka na rin ni Juana, tol, masayang sabi ni Juan. Sinong Juana? Tanong ni Santiago, bahagyang naguguluhan. Si Juana Walker. Matagal na tayong hindi nag-iinuman, tol. Bait naman, nagsama ka pa ng maid. Maswerte ka talaga, Santiago, at maganda pa ang maid mo, pabirong sagot ni Juan habang tumatawa. Agad na inutusan ni Juan ng isang babae, Lucia, pakihanda ang lamesa para makakain na tayo at para maaga kaming makapagsimula ni Santiago. Tol, sino yung babae? Tanong ni Santiago, na halatang nagtataka. Si Lucia, pinick up ko kagabi. Baka mall ka dyan, tol. Kailan ba naman ako nasabit? Isang linggo yata ito rito. Hindi ko muna pinauwi para may katulong ako sa pagluluto kanina, paliwanag ni Juan na tila may halong pagmamalaki. Ba't kasi hindi ka nalang kumuha ng regular na kasambahay? Tutal, malaki naman ang padala sa iyo ng asawa mo, tanong ni Santiago, bahagyang nag-aalala. Mahirap na, tol, baka magsumbong kay Lisa. Kapag nangyari yun, patay ang sustento ko, sagot ni Juan habang tumatawa. Huwag kang mag-alala. Habang nandito kami, tutulungan ka namin sa mga gawaing bahay, alok ni Santiago ng may sinseridad.